Code as amended by RA 2659, the penalty of reclusion perpetual to death shall be imposed upon any person who shall burn what? One or more buildings or edifices consequent to one single act of burning, or as a result of simultaneous burnings committed on several or different occasions. Halimbawa, halimbawa sa bodega homes, may nagtuyo pagsunog, damay pa tugtog nito sa last. That is destructive arson. No? Ano pa? Any building or public or private ownership devoted to the public in general, or where people usually gather or congregate for a definite purpose. Ano mga buildings na nag-gather ng tao? Simbahan, ano pa? Eskwelahan, ano pa? Mall, ano pa? Buwagan, bulangan, di ba? Grabe ang protesta, corruption. Yes. Officials to September 21. Ano pa? Ang gisusod ng destructive arson. Any train or locomotive, ship or vessel, airship or airplane devoted to transportation or for public use, entertainment or leisure. No? Any sarakyan, labi na mga for public use. Barko. Yan. Kung trip mo, pakato sa alin. Salunog dito barko. Kay maihala tumabo. Okay. Any building, factory, warehouse installation, and any appurtenances thereto, which are devoted to the service of public utilities. Halimbawa, itong mga storage sa mga pagkaon, mga warehouse, no? Any building, the burning of which is for the purpose of concealing or destroying the evidence of another violation of law, or for the purpose of concealing bankruptcy or defrauding creditors or to collect from insurance. So that is destructive. Ano? Mayaw sila evidence na karag matahuban. Halimbawa, napatay niya ito nga tagbalay doon. Susunog mo na lang niya balay para diri ma-determine na namatay na ang tagyaw na napatay niya, no? May parenting ka rin, sir. Automatic na. Okay. Considered also destructive arson when the arson is committed by two or more persons, regardless of whether their purpose is merely to burn or destroy the building, or the burning merely constitutes an overt act in the commission of another violation of the law. So, bisan ano pa kan ra purpose, basta two or more persons ang nagtuyo pagsunog, di ka na nagisunog, tangkal na. Nandala trip para wala na tangkal kan rahipid. Diba? When a person shall burn any arsenal, shipyard, storehouse, or military powder or fireworks, ikaw, trip mo sunugan ka ng military kuan. Kung makasulod ka. Ordinance, storehouse, archives, or general museum of the government. So it is considered destructive arson. And the last is in an inhabited place, any storehouse or factory of inflammable or explosive materials. So sa iyo sa mga considered as destructive arson. So how about other cases of arson? Other cases of arson under Section 3 of the PD 1613, any building used as offices of the government or any of its agencies. O, halimbawa, yung LGU, yung munisipyo, sunugon mo. Diba? Other cases of arson. Kaya wala ka iapi sa scholarship. Diba mga sansiton? Any inhabited house or dwelling, any istaran, okay? Any industrial establishment, shipyard, oil well or mine shop, platform or tunnel. Any plantation, tandaan niyo yung mga plantation, danay mo niya kan ragi gagamit. Halimbawa, Mr. X has a plantation, corn plantation, and then Mr. Y burn it. Ganito nga to, di kan pag-abot sa traces, what is the kind, kinds and arson kanya na commit. So, ito nang bahanap dito. So, dapat matandaan niya ini, yung kanra mga description. Any plantation, farm, pasture land, growing crop, grain field, orchard, bamboo grove, or forest. Yun. Labi nitong mga mahilig magkaingin doon.
Kaingin ba talaga o karigot tuyo pagsunog para maubos to kasagingan nila padi. No? Any rice mill, sugar mill, cane mill, or mill central, mga kuha din dito pagilingan. Any railway or bus station, airport, wharf, or warehouse. So other cases of arson. Sunog at terminal sa Katarban. So, prima facie evidence of arson. What do you mean by prima facie? What is prima facie? Bago panira, first phase. It can stand on its own. Bago panira. Makitaan nga nito talaga, it constitutes arson dahil. So, prima facie evidence of arson. First, if the fire started simultaneously in more than one part of the building or establishment. Isipan nila, halimbawa sa mga building, concrete building, nasunog sa first floor, third floor, fourth floor, sabay-sabay. Mapapaisip ka na arson. Diba? Pero siguro kung puro itong kahoy, pwede pa. Kaya madali lang mag-spread ang fire. Pero sa sunsiton nga time, and structures sa mga building is more concrete man. So, kaduda-duda na. No? If substantial amount of flammable substances or materials are stored within the building, not of the offender nor for household use. Diba? Halimbawa, ikaw, may kagut plano sunugan ito nga building. Sa kagabihan pala sa iyo balay, nakita na dun sa balay nga, gulpi daw din, gasolina. Di ka man nagbabalik, ya. Di ka na yung gamit ng sarakin, bike lot. Di ba na, trip. No? So, kaduda-duda dayon. Third, if gasoline, kerosene, petroleum, or other flammable or combustible substances or materials soaked therewith or containers thereof. May nakitaan ng mga gasolina, petrolyo, or bisan ano pa nga flammable or combustible substance na nakita nga. May nakababad ng mga tela, or nano pa doon sa sayang container. Or any mechanical, electrical, chemical, or electronic contrivance designed to start a fire, or ashes or traces of any of the foregoing are found in the ruins or premises of the burned building or property. May nakitaan na may mga halimbawa, tela nga na doon sa gasolina, dito sa nasunog ang building. So halata nga, may nagtuyo talaga pagsunog. May arson talaga na inabot. No? Fourth, if the building or property is insured for substantially more than its actual value at the time of the issuance of this policy. No? Mas dako ang kanya insurance policy kaysa sa sulod sa kanya business. Halimbawa, grocery. Marami siya, nalulugi na kanya grocery. Pero kay hataas ang kanya insurance policy. Ito yung kuna pagsulod para kihita ko din eh. Pwede man doon sa Qatar mo, itong mga building doon na utro-utro na lang ang nasusunod. Nakaka-question sa utak. No? If during the lifetime of the corresponding fire insurance policy, more than 2 fires have occurred, ito nakisugad na. Ang range na sa kanya insurance, halimbawa, covers ang kanya insurance is 5 years. Tapos within that 5 years, more than twice na nasunog ang kanya building. So, di ba? Kaduda-duda. Number 6, if shortly before the fire, a substantial portion of the effects insured and stored in a building or property had been withdrawn from the premises except in the ordinary course of business. Halimbawa, sitong nga building, gigawas na nira ang sofa, gikato sa liyo nga balay, ang ref, gikato sa liyo nga balay, ang washing, gikato sa liyo nga balay, di ka nasunog ang balay. Alams na. Diba? Gi-skip na nira, inay, Samsung pagulini. Madamay lang si Tok Insurance kapag sunog. No? Number 7, if a demand for money or other valuable consideration was made before the fire in exchange for the desistance of the offender or for the safety of the person or property of the victim. Halimbawa, may nangingikil sa iyo. Di mo ka ni tagan sa iyo. Kuhan kita doon. Sunugong ko ibalik. No? Panhalok sa iyo. So, sa ito sa mga prima facie evidence. Okay.
stages in the commission of arson, which is pinminainin na mabati. We have the consummated, attempted, and then frustrated. Consummated yan all the elements necessary for this execution and accomplishment are present. All acts of execution performed, plus resulting felony. How about attempted? Offender commences the commission of a felony directly by overt acts and does not perform all the acts. Para niya kahimo. Tanan. All the acts of the execution which should produce the felony by a reason of some cause or accident other than his own spontaneous desistance. Kumbaga, di rin mo ang kanya karig may nabo. Tungkol sa mga interventions sa ibang abutang. Halimbawa, naabtan siya. Ano? Attempted. Okay. Mayroon ba frustrated? Yan ba? May da? How? So, paano nyo masabi? There is no frustrated also. Nano ba yung susunod nga frustrated? So sa simple nga explanation, attempted, nagpe-prepare ka pala, nahimoniton siya and then naabtan ka. Okay. Ang frustrated man, gihimo mo na, naparong, halimbawa naabtan ka, so mga nga wara ka na yun, wara ka totally, ano mo karig na inabok. Consummated man, na inabok talaga talaga yung plano. So may dapat talaga frustrated. Waray. Sa iyaon, pero sa Nagkayola si Marong sa US versus Valdez. Sa case lang ni US versus Valdez. Tapos People versus Bond. So sa yana na, kay nagsuway kasi sir nga, ang US versus Valdez is obsolete na. May yan nga case. So yan ang liwat, based lot sa gi-explain sa par investigation course na wari talaga frustrated. Kasi once talaga nga may madagkutan na, consummated na automatic. Bisan diri pa nasunog ang building nga kareg ni sunugon. Kasi ada na intent. Ada na kasi ang intent na sunugon talaga. Maski sir na pa ako. Yes. Kasi nadagkutan mo na eh. Pero kung wala mo pa kaya dagkot attempted ka pala. Halimbawa, aling kareg sunugon. Nagsok kasing tela sa gasolina. Pag nadagkutin mo, wala pa ka dagkutin, naabtad ka, attempted. Pero nadagkutan mo na, pag sugaran mo sa pader, naabtan ka na liwat, that is consummated na. Kaya na ano, ada na kasi kung non-intent. Kaya gidagkatan mo na eh. Naniton, pakadagkut eh. Or pagad, di ko pa ito tinuwa yung sunugon. Dudabli pagarak sinisa. Di ba? So mga ito, mga ngawaray, frustrated. Possible po ba gumawasok ng sapan na frustrated? Bang. Depende sa situational man kasi agsub gihatag sa iyo. Tatagan ka ang situation sa question, and then pag-abot dito, is it frustrated arson? Consummated arson? Or so may yan nga dito choice ng frustrated arson. Ay na pag-answer. Kaya wala talaga frustrated arson. Yan sa pahinabo. Pero sa pag-abot sa cases, hindi rin mo siya pwede i-apply sa frustrated arson. Okay, gets? Aliman an example. So sa People versus Abayon, GR number 24891, simple arson is punishable under Section 1 of PD 1613. If the main objectives in the burning of the building or edifice but death results, halimbawa, sa pagsunog kuno sa sayo building, may namatay. Kaya di man siya maarang na may tao dito. So, the crime is simply arson. I-absorb na laan, homicide. Di rin mo pwede sugaron niya, arson with homicide. Di rin po. Kaya magkaiba sila. Di sila pwede mag-join. Okay? If, on the other hand, the main objective is to kill a particular person, if ang tuyo ko is pagpatay talaga sa sayo nga building, ang kanya ginamit is pagsunog. So, natural ang crime is murder. Na naman ang circumstances na may nabok, pag-fire ang ginamit sa pagpatay. Aggravated.
Qualifying years. Di ba? Aggravating. Kay by means of fire, sa ito sa aggravating circumstances. So, if the objective man kuno is likewise to kill a particular person, and in fact, the offender has already done so, but fire is resorted to as means to cover up, to cover up killing. So, halimbawa, napatay niya kuno ang tao, and then, susunugon niya para ma-cover up ang evidences. So, dua ang kanya kaso. Homicide or murder and arson. Homicide and arson or murder and arson. So, pwede dua. Dire with. Magkaiba ang with sa and. Okay? Klaro? Yes. Okay. Okay. Arson of property of small value. Any man? May daw ba sini? Burning of any uninhabited hut, waray na star. Storehouse, barn, ito, tangkal, shed, or any other property under circumstances clearly excluding all danger of the fire spreading, or any other property which value does not exceed 25 pesos. Na ano pa ba ang gamit sa sayo nga building nga di nala sa 25 pesos? Pawod. Tagpira sa'yo kapawod yan na. Sa'yo lang. Answer sa is. Oh, Gis. Gis. O sigurong duwa lang kapawod na nasunod. So maulan, arson of property of small value. Mag-30 na nga ni. Bili na siya small value. No? Simple arson na siya. Kaya sugad di does not exceed 25 pesos. Kakiyot. Napay lang kakaso tuhod sa 25 pesos. Itaga ko lang 30. Nusot na kunta. Okay. Crimes involving destruction. Article 324 of the Revised Penal Code. The offender causes destruction by any of the following means. Explosion. Discharge of electric current. Inundation, sinking or stranding of a vessel. Taking up the rails from a railway track. Dito sa Bicol. Ito mga paragtanggal sa mga railway. Kikipapatimbang. Malicious changing of railway signals. Yung saan, liliwato ng signal nga di left nga si right. For the safety of moving trains. Destroying telegraph wires and telegraph posts or those any other communication system. No, ito mga, bisan nga ito mga internet connections. No? By using any other agency or means of destruction as effective as the above. Okay. Article 326 of the Revised Penal Code, setting fire to property exclusively owned by the offender. Di na. Imo sarili nga gamit. This act is punished if the purpose of the offender is to defraud or cause damage to another. Para na sa example ko kanina, gisunog kanya kotse para masunog kan balay, madamay. Damage is actually caused upon another's property even if such purpose is absent. Then, thing burn is a building in an inhabited place. So yun ang setting fire to property exclusively owned by the offender. Halimbawa, ang kotse niya, gisunog mo, pwede ba masulat arson? Okay. Sugad, inhabited place, ang giistaran. Halimbawa, ang kotse sa kontra, gisunog mo. Malicious mischief, sir. Panayo mo kalawat yung katong sa kotse. Hatred or revenge. Pero ang malicious mischief kasi is general. Ang arson kasi is by means of fire. Ang malicious mischief, pwede mo buungon sa lamin. No, malicious mischief na siya. Through hatred, revenge. Pero pag sunugon mo ang sarakyan niya, by means of fire, that is arson. Kasi ang kotse, ang vehicles, ang owner is second home niya. That is considered a second home or second house sa yung tao. So parang inhabited place lang gyapon siya. No? Okay, Presidential Decree number 1613 amending the law on arson. A special aggravating circumstance in arson if committed with
intent to gain. Pareho na kanina na sa insurance. If committed with the benefit of another. Halimbawa, gisubo ka para si masawa. Wow, sana all. If the offender is motivated by spite or hatred towards the owner. Grabe, kalangot good ano? If committed by a syndicate. Syndicate is 3 or more. Okay. Methods of proof in arson. Physical evidences in arson are often destroyed. So to prove arson was committed, corpus delicti must be shown. Ano ang corpus delicti? Value of the crime. Body of the crime. So, diri ang crime scene ha. Mga nalilipat da na yun. Wala, giwakay niyo yun. Corpus delicti. Okay. The following must show para makonsider mo ang corpus delicti. Burning. That there was fire that may be shown by direct testimony of complaint, firemen responding to the crime, other eyewitnesses. So, before mo masugad nga arson, kinahanglan mo yung kalayo. Girespondihan sa bumbero, may kalayo. Or ang mga witnesses mismo, may yung kalayo. Ay kung pagparehos to, ito yung suwad ko kanina nga, nag-report sa na may sunog pero di siya marong kunahin dapit. Diba? Criminal design must show that it was willfully and intentionally done. Ano? Kinanglan makita mo dito nga, talaga tinuyok. Okay? The presence of incendiary devices, para na kanina sa mga pandagkot, flammables such as gasoline and kerosene may indicate that the fire is not accidental. Kaklaro man. Pag nakita mo daan nga may mga galon sa gasolina, halata na dahil yun. Hindi ito na accidental la. Evidence of intent. When valuables were removed from the building, for since mo kanina, gitanggalan ref, washing, ill feeling between the accused and the occupants of the building burned, absence of effort to put off fire, and such other indications. Halimbawa, ang tagyaon, maaram na siya nga nasusunog kanya kwarto, nagtinawata-wala, oh, may dasod-siton. Waray sira effort nga gihimo. So, pwede mo na sira filean arson, aggravating pag-ulitun. Kaya waray sira effort na to put off fire. Ibig sabihin talaga, tinuyo nila. No? Sa pambuhan, may dasto na hinabo. Nasurong na kanya balay, nag-inismile. Kaya dito'y pamanla ko. No? Sa nagdako, kami na masala. Diba? Ang kaunahan na niya, Timosia. Aw, diri kami. Siya gadiya. Okay, adin na ito yung susunod ko kanina. What are the basic lines of inquiry in arson investigation? First is the point of origin of fire. Established by an examination of the witness, by an inspection of the debris at the fire scene, and by studying the fingerprint of fire. Inisira nga mga nagpaka-red nga gitondo ko, ito na mga fingerprint of fire or fire pattern. The fingerprint of fire occurs during the free burning stage. Now, yung susunod na free burning stage, ito kanina, ito develop na ang kalayo. When pyrolytic decomposition moves upward on the walls, leaving a burnt pattern. Okay, ipakita ko sa iyo. Una, soot deposit. Di ba ito ko kanina, na yung lampara sa iyo irong dida, ibig sabihin, ini nga pili, dida na nagdila-dilaan kalayo. Ini man nga lines of demarcation, ini na nga nagko-curve, dida la tubtuban kalayo. Nagigets niya? Yes. So, dida la tubtuban kalayo. Ini man soot deposit na, kumbaga ang dila-dila niya. Mga na kayong pili-pili. No? Clean burn, ini yan, klaro talaga nga dida nasusunog. Kaya sa iyo nga wall or concrete, pag ada good focus ang kalayo, malimpyo ton siya, busag talaga. Mga ito yung susunod nga clean burn. Sir, paano ba ito nakapinta? Nakapintar, klaro lang itong diapon. Kaya pintar po is nasusunog. Di ba? Gitaod lang ka sa pader. Pero nasusunog lang siya gyapon. Naging solid ko na siya fuel. Ang matutura lang talaga concrete. Wala na iba. Pero depende. Depende sa kakusgon sa kalayo. May mga times nga, ada, lagyan po ng pintar, may namalat, waray good, ubos good talaga. Next is spalling. Ini itong mga concrete bricks, ito may mga tipak. Tungod sa ura-ura nga kusog sa kalayo, ang concrete binigay. Mga nagkahulog-hulog.
Ano? Parang nabungian siya. Okay? Ang mas lost man, ini, halimbawa poste, di kan sa ilarom niya, may natanggal. Mas lost ang tawag sito. Di rin na siya spalling. Kaya yung spalling, talala. Ano? Parang tipakla. Ang mas lost, poste mismo, tanggal good. Ang portion niya sa ilarom. Ibig sabihin, makusog doon ang kalayo. Kaya imagine, poste ito, di ka nautod. Diba? That is mas lost. And then, charing or alligatoring. Ito nakikita niyo sa mga kahoy. Lumalapanit sa buhaya. Ibig sabihin, makusuglat doon ang kalayo. So, damo ang pamaagi para makita mo kung din talaga ang origin sa fire. O danay, mula tayo tututo sa kung din dalagan ng fire, din batikan ng fire. No? Kadamo sa pwede pagbasihan. Mao nga, as investigator, tutugunon mo ang imo firefighting team. Ang mga nozzleman. Pag naklaro mo na nga, nagsugad na nga ni, nag-report na ang tagbalay, sir, sa kusina, pagtikang ang kalayo. Di ka, si nozzleman, kay imos-imos, tundaan pag-spray kitchen, no? Ubos yan, ebidensya, wala kayo na makitaan. Di ba? Kaya na, sugad kanina, ang tubig ta ang mga kadamage sa nimo evidences. Mao nga dapat nagja-jive kam. Mao nga yung kam pre-fire planning. No? Pag na-determine na kung di nagtikang, ikaw nga nasulman, ayaw pag-urawi dito. Tikang dahil ang didi sa mga nagwarak na. Mato ng technique. Nag-question na sa to. Di ba may itong gusto niya inverted V pattern? Dito tinikangan ng kusog sa kalay. Sir, what if tinamaan ni Nozzleman ang soot deposit? Tinamaan. Naging clean burn na siya. Di ba? Pag tinamaan niya sa tubig, magbubusag ito? Yes, sir. Sir, what if tinamaan ni Nozzleman? Baton Mansak sa instructor, sa general, sa national headquarters. That is why, mag-usap kayo ng Nozzleman mo. Kasi pag tinamaan niya yan, sira ang investigation mo. Kukuriyan ka na pag-determine. Ikaw talaga ang kukuriyan ng investigator ng sugad niya. But, okay, nila tapos ako. But, kuno, di rin malakas ito ng pagbabasihan mo sa iyong investigation. Dara mo pa. Ini pa, dara mo man ito. Ano? Sir, paano lang yung light materials nga tanan as in topo po, waray good na tora na ano, like, na nakasan sir, ano yung magiging? So, kung wari ka makita nga pattern like this, like bago mo, light materials, ma-base ka sa witnesses. Sa tagbalay mismo. Alangan, hanapan mo sini, nga puro pawod man. Di ba? Pero mayroong kalagyan po makikita nga pattern, like soot deposit. Ini ang agsog mo makita sa tanang yung sunod, ang soot deposit. Kundi good pagdila ang kalaya. Pero kung tupok good tanan, ma-base ka sa kung sa witness. Pero kung wala yung witness, sir, pamayiton. Bayay. May kalagyan po makikita. Bago pa nga as an investigator, inadman mo ito, you should be knowledgeable, skillful, na maibaruan itong no? Damo ang pamaagi bago pa sa instructor. Kahit wala kang witness, kahit wala ka ng evidence na mahanap mo pa rin. No? Kasi, kung suwan man lang siton, ano pa ang purpose ng fire investigation? Kung suwan man lang ngayon siton. Di ba? Pwede ka ngayon sumugad, sir, unidentified, and cause of fire. Kaya walang mahanap. Di rin pwede. May itong pwede. Ano? Sir, paano kung wala good? Wala na sa may mo. Ikaw na may problema. Okay. Witnesses must be questioned as to his identity, kung sino siya. What attracted his attention? Paano mo naibaruan nga may sunog? No? Wari, sir, hula-hula. O, di ba? Questionable na yun. Paano mo nahulaan nga may sunog doon? Subangin ikaw ang nagsunog, di ba? Time of observation. Kailangan mo pakyanan. Kakano mo nakitaan nga may sunog doon. Kibang nakita niya, ada na kung nag-respond din na. So, wala na siya pulos ng witness. Di na siya witness. Nano na siya? Marites. Di ba? His position in relation to the fire at the time of observation. Pakyanan mo. Di ka pwesto dapit sa kakita mo sa sunog. Sir, nga di sa may atubangan sa balay.
Kay bangin, atok sir sa liyong kanto. Paano mo nakitaan? Diba? Exact location of the place. Diing good niya kakit-it an kalayo. Kaya ito ng pagbabasihan mo, investigator, kung diing good mag-focus sa niyong investigation. And di na kalat magbe-base, pagpasabot sa nasulman nga, ayaw dito pag-uraw eh. No? Size and intensity. Pakianan mo, gano'n ba kadako, gano'n ba kakusog? Rapidity of spread, gano'n kalaksi magwarak, ang kalayo. Mga ito nang dapat yung mga ipakyanan mo kanya. Color of flame, nanon kulay sang kalayo, an amyon. So, kadaw mo si pakyanan sir, dak nalaliwat. Di ba, kay, kung ka as witness, ikaw nakakita, so papakyanan talaga ikaw. No? Or any other person in the vicinity beside the witness. Pwede pa iba mga tao doon. Darang mo man doon ang marites bago pangalan niyo. No? Na ibabaron nga niya, nga burod kan rahipit, ni permi at sa sunod. Ito ang pangaklaro sa gawas. Di ba? Okay. Persons with motives, those with desire to defraud the insurer, employees or such other person who gave a grievance, tungod kinalangot kasi boss, sunugon mo kanya business. Those with desire to conceal evidence of a crime, para makanin sa kwan ko. And those who set fire for purposes of intimidation. Pareho na lang sa mag-asawa sa pambuhan santo nag-away, tungod sa diri nila makontrol kan away, gisunog ka kan balay. Kay para lang ipakita nga tama siya. Ikasak na mamati ha, dagkot sa balay. Tapos ang narespondi, karing niya tigbason, kami na. At tadi gipabayan na mo, kanay man balay. Di ba? Di kami marespondi nga, delikado ang kinabuhi. Di ba? Ako ko, disprayan ko ikaw. Ay, pagdo. Ikaw naman, di rin malanit. Naudad nga nito mga GT. Ikaw pa. People without motives, those who are mentally ill. No? Sino din ang mentally ill? Wala man na, no? Pathological fire setters. Ini, itong mga karuyag. Ito, na-enjoy sila pag dinagkot. Nadawala ito na, no? Pyros and the psychos. Ito may mga something na. Motives of arsonist, economic gain, insurance fraud, para makabenefit sila. Desire to dispose merchandise. Ito na-sort ko kanina nga, tungkol kay expire naman ini at mga balik yung chicheria. Sunugong ko yung balay kay para may insurance na lang kung makarawat. Kaya di naman yung mababalik ya. Lugi siya, di ba? Existing business transaction that the arsonist would like to avoid. Halimbawa may mga utang. Ano? Profit by the perpetrator other than the assured like insurance. Yun na. So economic gain. Next is concealment of crime, para ma-hide ang crime. Punitive measure, committing arson to inflict injury to another due to hatred, jealousy, and revenge, which is example ko pala, itong mag-asawa. Intimidation or economic disabling, mga paragsabotage. And then, pyromania. May sira itong mga uncontrollable impulse to burn anything without any motivation. Wala, karagyan na magsunog. No? Ito iba, di naman pyromania, pero mahilig maglaro ng apoy. They do not run away from the fire scene, ano? Since they love watching fire burning. Siguro habang nasunog, pag-river natin, dako na. Makakita ka nga sa nagpapalakpak, alams na. No? Okay. Types of pyromania: abnormal youth, the epileptics, imbeciles, and morons. Ini nga hero type o matindi. A person set a building on fire and pretends to discover it. Uy, may sunog oh! Turn on the alarm or make some rescue works to appear as hero. Ako ba na nag-report? Balitaw siya, nagdag ko. Diba? Beatrice. Drug addicts and alcoholics, yan. Pag sa iyo tao is addict, or halimbawa hubog, gidagkutan ka na balay. Bago sa wadag pasunao na balay. Siyona man. Diba? Gidagkutan na ngayon. Sexual deviants and perverts. May daw ba sino? Dagkutan ko ikaw. Satisfied na.
Kalahin na ako, no? Make love siya rin. Dagkutang ikaw gasolina, ha? Ah! Hindi ko may imagine na susunod na pyrominyak na yun. Karado. Ikaw na, gisunog. Okay, the telltale signs of arson. Ini kumbaga palatandaan. Ang prima facie man is it can stand on its own, parang pwede na siya as evidence. Ini siya is palatandaan lang na may arson. Burned building. The type of building may indicate a set fire under certain circumstances. Halimbawa, concrete man, di kan gulpihan part na nasunog. So, arson. Separate fires. When two or more separate fire breaks out within a building, suspicious talaga. And then, color of smoke. The observation of the smoke must be made at the start of the fire. Since once the fires assume a major proportion, the value of the smoke is lost. Sa pagtikang palak mo sa kalayo, dapat ma-determine na sa witness kung ano yung colors ng smoke. Kasi pag kita niya ng smoke, no, dako na kalayo, waray na, di mo na ma-determine kung ano ang material nga gisunog. Kasi usually ang nasusunog na building or structure, pili good talaga ito. Pag free burning phase na siya. Pero pag starts on fire, ma-determine mo talaga kung ano ang material nga nasunog. White, blue, green, no? Iba-iba. Depende sa material. Adiban? When white smoke appears before the water from the fire hose comes in contact with the fire, indicates humid material burning. Halimbawa ang kalayo, diri pa naigo sa tubig ha, sa fire hose, pero nag-emit na siya, white smoke, ibig sabihin bangin humoy. Mahumoy-humoy ang material na nasunog, like burning hay, itong mga ito na tawag, ito sa paray nga, itong tambak na doon. Okay. Oh. Uhot, sir. Uhot, yan, uhot. Wala ko sa unaray nga. Kaya ano pa, iba naman sa kiniling na, sa kuno ito. Mulino naman, di ba? Tatambak. Tumakatol nga rin, nga ditinamplingan niyo, si tubata ka. Oo na. Hindi ka may nagurong masangkay. Biting smoke nga ni irritating the nose and throat, causing cough, indicates presence of chlorine. May chlorine nga ginamit. Ito medyo makuhan sa irong, sa tutunan. Ano namin yan. Black smoke indicates lack of air. If accompanied by large flames, it indicates petroleum products and rubber. Pag mga gasolina ay gisusunog or mga goma, pili talaga ito. No? Pagtigang pala ha. And then, pag reddish brown smoke indicates nitrocellulose, S1H2, and so forth. Mga chemical nito sir. So, adiman. Pwede ito niyo isurat. Pas-pas lang. Okay? So, what did So, the Bureau of Fire Protection. So, the Bureau of Fire Protection, or kawanihan ng pagtatanggol sa sunog, is the Government Fire Service of the Philippines. It is under the jurisdiction of DILG, or Department of the Interior and Local Government. So, alyan mandates namo and functions. Una, responsible sa prevention and suppression sa tanan nga destructive fires. Kinano kay gisugat destructive fires? Kami ang nagpi-prevent, responsable sa pag-prevent nga si pagparong sa tanan nga destructive fires. Kinano kay gisugat niya destructive fires? Nano ba ibig sabihin sa destructive fires? Nakakawakay. Tanan ba nga fire nakakawakay? Sure ka? Kasulit man sa yes. Proud na proud pagod. Talang siya na lang ay bumaton, mali pa. So, ano itong mga ginagamit sa ito pagluto? Ang tawag sa ito is constructive fire. Ibig sabihin, nagagamitan. No? So, mga giklaro nga di, nga all destructive fires. Kasi kung gisugod la all fires, bisa ka natug-undo niya, nag-i-sprayan na namin itong dayon.
Nini, ala yung pagtugon dito. Tatag, nanay! Diyak nakakatugon! Kaya na, no? Di si Sero, sige, spray. Di masyado committed si nga Monday. Mga giklaro nga, destructive fires. So, klaro ito na. Building, houses, structures, forests, ships, and vessels dock at piers. Ito, klaro ha. Tanan nga ship, nga si vessels kuno nga nakaduong sa pantalan. Sir, kailan kay diri na pati apian dito? Kay ilang mo fire truck? Waray mangkit nga di, fireboat o fire ship, waray mangkit sito. Dito lasam sa Amerika. No? Ilang at sila itong mga helicopter nga may to water bucket. Pero uni na magkakaya na kit sito. Ay lang, mapalitan. Plane crashes. So plane crashes, walaton mo na nga mag-crash. Diri nga to pa sa bawbaw. Malupad ka? Di ba? Makuha na ito. Next mandate is be responsible for the enforcement of the Fire Code of the Philippines, which is RA 9514 and other related laws. So sir, paano man niyo gi-enforce ang Fire Code? Unang-una, sa inspection pala. That is part of the Fire Code. Kailangan kay pag nag-apply kang business permit, kailangan ng inspection nun para ma-issuean kang fire safety inspection certificate. That is part of the Fire Code. That is enforcing Fire Code. No? Or nagkakanta kami drill, seminars sa mga businesses, hospitals, part ito sa Fire Code. Or halimbawa, giulangan mo na mong responde. May naguwang-wang ang fire truck, may respondihan, di ka napa-overtake sa may scooter, ng XRM, ng 125, fully paid. Kay bago, na di ka mo pa-overtake. Pwede na may enforce ang fire code sa iyo, kakasuhan ka na. Or nag-report ka sa fire, nga buwa lang, may sunog. Pwede na may enforce ang fire code sa iyo. Diba? Or mag-investigate kami, hanapan kami na yung balawad para mag-investigate kami sining amo barko, nga na, di rin naman nakaduong. Fire code. Enforcing fire code. Daramo lang ng mga butang. Okay? Ikatulo, shall have the power to investigate all causes of fire. Kaklaro, no? Ada ito sa section 54 para muna ito yung gikopya kanina. Okay? And if necessary, file the proper complaint with the city or provincial prosecutor who has jurisdiction over the case. So kada mo si trabaho as investigator. Ano? Ikaw pa, in the time of national emergency, all elements of the BFP shall, upon direction of the President, assist the AFP in meeting the national emergency. Mga isuwad ko, magtikang na nga in West, dito sa West Philippine Sea, saan gumuk kami. Pero, manika na lang ako. Si Xi Jinping, president sa China, goris kaya, buyong kaya na. Mga nalang panbanan. Mao nga, during basic training, sadto, waray ko naka-uptake. May sadto marksmanship at BFP. Yan ang waray na. Pero swerte kami, as mga criminology, graduate, kami may nakit firing, di ba? May kit marksmanship na sarili. So, maarap kit. So, at least unina, tagan nga ni kami pusil, good luck. Okay. Fifth, shall establish at least one fire station with adequate personnel. So itong sa mandato sa BFP nga dapat every bungto mayaon sa yung fire station. Pansin man niyo tanan may dana. Pati ang San Vicente, Kapul, Gamay, Lapinig may dana. Birik, San Antonio, kumpleto na po may dana. Diri pa man sakto ang itsura pero at least fire station na. Rosario nga ni. Sino taga Rosario din eh? Alright? Dito ilan, tawon, mali, tambakan na sa lungkad. Pero may fire truck, di ba? Okay. Adiyan history sa BFP. So, formed from the units of the Philippine Integrated National Police. Ang ngaran na sa to sa kanya is Office of Fire Protection Service. So, under na siya sa to sa INP. PD 765 ito, di ba? So, sa to, pag pulis ka sa to, pwede ka at bumbero. Yes, during that time. Pag abot na ni 6975,
otherwise known as DILG Act of 1990, nagkayo na sin BFP. Si BGMP, PNP, BGMP, BFP na nabuhi na, pinanganak na. Mao nga, nagkayo na kinsing sarili nga. Kumbaga, distinguishment aside from the police. And then, Republic Act 11589, mo ini ang BFP Modernization Act of 2021. Ini, ang panuyuan sining BFP Modernization Act is 10 years nga i-modernize kami kuno. Pero 2021, 2, 3, 4, 5 taon, di ko pa feel ang modernization sa amin. Kulang na kulang sa gamit. PPE pala nga di ba? Na-experience pa niyo ito. Fire truck pala, bawo po. Sira 1, sira 2. Sira engine 1, engine 2. No? Pero sige lang. Kaya di mo na ito kontrolado ang panahon. But Lord, guide sa mga politiko na di na mag-corrupt. Kasi kung di nila corrupt ang Pinoy talaga, improve na rin nila. Itong pala nga, pira-kamilyon nga gikuha sa Bureau. Kaya gigamit sa DILG sa hindi nila kami maharang kung ano na. Which is, it is intended for purchasing fire trucks, firefighting equipment. Nabalita ito sa TV Patrol. Hindi kayo maharang kung na ngayon. Tapos, it also enables the creation of security and protection units, or SPUs, in each regional city fire station and allowed 14 members at most per SPU to bear firearms. Amot ko nabalitaan yun isang time ni Digong nga ang BFP ko nang tatagan po sel. Ito parang 9mm at ito nga Glock. Naman ang purpose. Kaysa Manila kasi may mga responde dito nga gispapasulan ng bumbero sa mga community. Parang nasa gisugat ko kanina sa cover exposure. Tungod kay dire ang kanrabalay gi-sprayan, nalalangot sila sa bumbero. So kanang gihimo, gisuntok na ang bumbero, gititigbas, gipupusil. That is why karayong ni Digong tagan magkayon unit ang BFP na special security and protection unit para magdara firearm para lang sa protection sa bumbero. Mo to ng purpose ato. And may karapatan lang magdaras ng sa tukunta is ang fire investigator. Kaya siya ang protection sa firefighting team. Siya man kasi nito nag-review. May ito na inabusan to, ambot kung tagig bad to, nga sayo, nga dako, nga responde sa history liwat yan ang atuwid. Or last year bad to. Gipanuntok ang mga bumbero kay diri na susunod ang nakaruyag. Ang gihimo sa general nga nagkakapot, gi-pull out tanan na fire truck. Gipabayan nila nga nasusunod dito nga lugar. Nabalita ito. Wala ibarato na ng BFP. Kaya no, may danger kasi sa life niya. Tinuyuan niya yung pagpasulan ng mga bumbero. Di mo kamarang kung ano na trabaho. Matan nga, bayan niya na, mamubos. Yung mga problem. Na naman ka na ipafile nga case. Sira paangan filean. Diba? So, mga yan components sa naman organization. Fire Director, 2-star lang po siya. Mga yan equivalent sa PNP ha. Fire Chief Superintendent, 1-star. Brigadier General, Regional Director, Directorial Staff, Deputy Chief. Fire Senior Superintendent, Colonel, ito may tulong sa pagkita dili. Pwede ito siya sa Provincial Director or City Director. Fire Superintendent, Lieutenant Colonel, duwang sa pagkita leaves. Fire Chief Inspector or Major, sa iyong sa pagkita leave. Fire Senior Inspector or Kapitan, duwang nga pamaypay or anahaw leaves. Pwede ka Fire Senior Inspector kung doktor ka, lawyer, padi, no? Or pada sa Deputy Fire Marshal. And Fire Inspector or Lieutenant sa iyong anahaw leave, dila nakit masulod, criminologist. Pag mag-take ka, nanang pamagi para maging commission officer. Tikang non-commission officer. Lateral entry. So, mahirap mga pamagi. Pero, kaya. Pagbay-bay. So, non-commission officers, matitikang sa Senior Officer 4, which is sa Police Executive Master Sergeant, Senior Fire Officer 3,
2, Senior Fire Officer 1, and then Fire Officer 3 para sa ako yan ha. Fire Officer 2, Fire Officer 1, and then non-uniform personnel. Ano? Mga ito na namon, distinction. So, waray nga Fire Officer 4 ha, if O3 lang to. And then ay nagsasala-sala sa pagbanggit. Klaro na nga fire, di ba mo pa PO3? PO3, PO2 is PO1, which is iba-iba kasi ang distinction. Para sa jail is JO1, JO1, JO2, JO3. Mga tanang diri alam sa iba. So, you're very fortunate kung maharang kang sito. Maharang ba talaga? Malitaw ka. And that, thank you. Sus, gumawa na yung giulat kunta kanina pa sa aga. Gilast slide ko na lang yung kunta.